Pare, ang trabaho ko ay simple lang, ang maglakad. Ako si Isidro, 32 anyos, isang security guard sa isang bagong tayong BPO building sa Alabang. Bago pa ito buksan sa mga empleyado, kailangan muna ng gwardya. At ako yun. Gabi-gabi, ang trabaho ko ay libutin ang 10 palapag ng isang gusaling walang laman. Walang katakot-takot doon. Sa totoo lang, mas nakakatakot pa ang katahimikan. Ang taning naririnig ko lang ay ang ugong ng aircon at ang tunog ng sapatos ko sa makintab na sahig. At ang taning kasama ko sa mahabang paglalakad na yun ay ang anino ko na humahaba at tumiikli depende sa ilaw ng mga fluorescent na dinadaanan ko. Naging ugali ko nang panoorin siya. Ang anino ko, ang tahimik kong kakambal. Isang gabi, habang naglalakad ako sa isang napakahabang pasilyo sa ikapitong palapag, may napansin akong kakaiba. Pagliko ko sa isang kanto, parang nahuli siya. Isang split second lang. Lumiko ako at pagkatapos ng isang iglap, sumunod ang anino ko. Huminto ako. Tiningnan ko siya. Isang itim na kopya ng sarili ko sa pader. Normal. Naglakad ulit ako. Sa susunod na kanto, inabangan ko ulit. At nandoon na naman. Isang maliit, halos hindi mapapansing pagkaantala. Isang lag. Napapagod ka na, Isidro. Sabi ko sa sarili ko. Kung ano-ano na ang nakikita mo. Binaliwala ko ito. 1 linggo, 2 linggo. Pero ang lag, hindi nawala. Laging nandoon. Isang maliit na error sa sistema ng realidad. Isang paalala na sa pagitan ko at ng aking anino, may isang espasyong nagsisimulang lumaki. Ang hindi ko alam, ang espasyong iyon ay hindi lang distansya. Ito ay isang agwat sa kung sino ang tunay na kumokontrol. Nasanay na ako sa lag. Naging parte na ito ng aming sayaw. Ako muna, tapos siya. Pero isang gabi, habang nag-iinat ako sa kalagitnaan ng aking ronda, nagbago ang sayaw. Ang plano ko ay itaas ang kaliwang kamay ko. Pero bago ko pa man maisip ng buo ang kilos, bago pa man gumalaw ang aking mga kalamnan, nakita ko siya. Ang anino ko sa pader. Ang kaliwang kamay nito ay nagsimula ng tumaas. 1 milimetro lang. Isang maliit na panginginig pataas. Pero nauna siya. Natigilan ako. Hindi ko itinuloy ang pag-angat ng kamay ko. At ang anino ko, ibinabari nito ang kamay niya na para bang walang nangyari. Sinubukan ko ulit. Gagalawin ko ang ulo ko pakanan, sabi ko sa isip ko. At bago pa man gumalaw ang leeg ko, ang ulo ng anino ko ay bahagyang tumagilid pakanan. Para akong nanonood ng isang mananayaw na alam na ang susunod na koreografiya. Hindi na siya nahuhuli. Nauuna na siya. Hindi na siya sumusunod. Nagbibigay na siya ng suhestyon. Kinabukasan, sinabi ko ito sa asawa ko, si Lori. Pinagtawanan niya ako. Ano ka ba, Sidro? Baka naman yung isip mo lang ang mabagal, hindi yung anino mo ang mabilis. Biro niya. Magkape ka kasi. Pero hindi ito biro. Gabi-gabi, sa mga walang lamang pasilyo ng gusali, nag-e-eksperimento ako. Iisipin kong humakbang, mauuna ang paa niya. Iisipin kong umubo, mauuna ang pag-angat ng balikat niya. Iisipin kong tumingin sa relo ko,
Mauuna ang pag-angat ng braso niya. Isang napakaliit na agwat, isang fraction of a second. Pero sa pagitan ng kanyang pagkilos at ng sa akin, may isang nakakatakot na katotohanan. Ang intensyon, ang desisyon ay nanggagaling muna sa kanya bago sa akin. Na para bang ang utak ko ay tumatanggap muna ng signal mula sa kanya bago ito mag-utos sa aking katawan. Ang anino ko ay hindi na lang isang refleksyon ng aking kilos. Siya na ang pinagmumulan nito. Nagsimula siyang maglaro. Hindi na lang niya ina-anticipate ang mga kilos ko. Minsan, gumagawa na siya ng sarili niyang maliliit na kilos. Habang naglalakad ako sa isang pasilyo, diretso ang tingin. Ang ulo ng anino ko ay biglang lilingon. Sisilip sa isang madilim na opisina na parang may nakita siyang interesante. Habang nakatayo ako ng tuwid, ang mga kamay ko ay nasa tagiliran. Ang mga daliri ng anino ko ay biglang gagalaw-galaw na parang nagpipiyano sa hangin. Isang beses, may dumaang malaking ipis sa sahig. Napatalon ako sa gulat. Pero ang anino ko, hindi. Nanatili lang itong kalmado. At ang anino ng paa nito, dahan-dahang itinaas at ibinagsak sa anino ng ipis na para bang tinatapakan niya ito para sa akin. Nagsimula akong kausapin siya. "Anong ginagawa mo?" Bulong ko sa kanya habang naglalakad kami. "Tigilan mo na yan." Bilang sagot, ang anino ko ay biglang nag-jumping jack. Samantalang ako, nanatiling nakatayo, napapahiya kahit walang ibang nakakakita. Hindi na siya parte sa akin. Isa na siyang hiwalay na nilalang na nakakabit lang sa aking mga paa. Isang makulit na bata, isang mapaglarong demonyo. Ang pinakamatindi ay kapag may salamin. Kapag napapadaan kami sa mga malalaking bintana ng gusali, nakikita ko ang refleksyon naming dalawa. Ako, si Isidro na may mukhang pagod at nag-aalala, at siya, ang anino ko, na kahit itim lang, ramdam mo ang enerhiya. Ramdam mo ang tuwa sa kanyang kalayaan. Minsan, sa refleksyon, ang anino ko ay kumakaway sa akin. Sinubukan kong iwasan siya. Naglalakad ako malapit sa mga pader para lumiit siya, o pinapatay ko ang ilaw sa ilang mga seksyon ng pasilyo para tuluyan siyang maglaho. Pero sa sandaling bumalik ang liwanag, naandong na ulit siya. At parang mas malakas, mas mapaglaro, na para bang sinasabi niya, "Akala mo matatakasan mo ako? Nakadikit ako sa'yo habang buhay." Kailangan ko ng isang taong makakaintindi. Isang taong hindi ako pagtatawanan. Naalala ko si Mang Jun, ang gwardyang pinalitan ko. Isang matandang malapit ng magretiro. Sabi nila, marami raw alam sa mga kababalagahan. Pinuntahan ko siya sa bahay niya. Ikinuwento ko lahat. Ang lag, ang pag-una, ang mga laro. Hindi siya tumawa. Seryoso siyang nakinig. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. "Kambal kaluluwa." Sabi niya. Ano po yun?" "Sabi ng mga ninuno natin, iho." Sabi ni Mang Jun. "Bawat tao may kakambal na kaluluwa.
Ang anino natin hindi lang yan kakulangan ng liwanag. Yan ang pisikal na anyo ng ating pangalawang kaluluwa. Ang madilim nating kapatid. Kadalasan, sunod-sunuran lang sila. Kopya lang natin. Pero may mga pagkakataon, lalo na kapag ang isang tao ay laging mag-isa, laging malungkot, o laging pagod. Humihina ang totoong kaluluwa. At kapag humihina ang isa, lumalakas ang kabila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mag-isa, malungkot, pagod. Deskripsyon ng buhay ko. Kapag ang anino mo ay nauna sa'yo, sabi ni Mang Jun, ang mga mata niya seryoso, ibig sabihin hindi na ikaw ang may kontrol. Ang kakambal mo, ang anino ng kaluluwa mo, ay mas malakas na. Siya na ang nagdidesisyon. At kung ano ang gusto niya, yun ang masusunod. Ang katawan mo, susunod na lang. Ano po ang gusto niya? Tanong ko, nanginginig. Nagkibit balikat si Mang Jun. Kung ano ang hindi mo gusto, kung ano ang kinatatakutan mong gawin, siya ang kabaliktaran mo. Kung mabait ka, malupit siya. Kung matapat ka, manluloko siya. Siya ang lahat ng mga madidilim na pagnanasa na itinatago mo sa iyong puso. Umalis ako sa bahay ni Mang Jun na mas takot pa kaysa dati. Ang anino ko ay hindi lang isang kalaro. Isa siyang rebelde. Isang rebelde na gustong agawin ang kaharian. At ang kaharian na yon ay ang sarili kong katawan. Kinabukasan, sa trabaho, napatunayan ko ang sinabi ni Mang Jun. Ang anino ko ay hindi lang mapaglaro, malisyoso rin siya. Ang building manager namin, si Mrs. Santos, ay isang babaeng masungit at laging mainit ang ulo sa akin. Laging may puna sa trabaho ko. Isang gabi, habang nagruronda ako, nakasalubong ko siya. Dala niya ang isang kahon ng mga dokumento. Bigla, batapilok siya at nahulog ang kahon. Kumalat ang mga papel sa sahig. Ang unang instinct ko bilang isang desenteng tao ay ang tulungan siya. Yumuko ako para pulutin ang mga papel. Pero ang anino ko, hindi. Habang nakayuko ako, ang anino ko sa pader ay nanatiling nakatayo at ginawa nito ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko. Ang anino ng paa nito ay itinaas at sinipa ang anino ng isa sa mga papel na malapit sa kanya. Itinulak ito palayo, papunta sa ilalim ng isang mesa. Walang nakakita, walang nakapansin. Isang maliit na krimen na nangyari sa mundo ng mga anino. Pero ako, nakita ko at naramdaman ko. Isang kislap ng kasiyahan sa loob ko. Isang madilim na parte sa akin na natuwa sa ginawa niya. Mas lumala pa ito. Isang beses, habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko ang wallet ng isang janitor na nahulog. Walang ibang tao. Ang instinct ko, pulutin at ibalik. Pero ang anino ko, nauna na naman. Ang anino ng kamay niya ay gumapang sa sahig na parang isang ahas at itinulak ang wallet papasok sa ilalim ng pinto ng isang bakanteng opisina. Hindi ko na ito binalik. Hindi ko alam kung bakit. Ang kakambal ko ay hindi lang gumagawa ng sarili niyang kilos. Tinuturuan niya ako. Inilalabas niya ang mga masasamang ugali na hindi ko alam na meron pala ako. Ang inggit, ang galit, ang kasakiman. Siya ang nagiging guro. At ako, labagman sa loob ko, ang nagiging kanyang pinakamagaling na estudyante. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagbaba sa impyerno ng sarili kong isip. Naintindihan ko na ang pattern. Ang anino ko ay hindi lang basta-basta gumagalaw. Ginagawa niya ang mga bagay na gusto kong gawin, pero pinipigilan ko. Isang gabi, may isang supervisor na binastos ako.
Minuran niya ako sa harap ng ibang mga gwardya dahil sa isang maliit na pagkakamali. Sa loob-loob ko, gusto ko siyang suntukin. Pero syempre, hindi ko ginawa. Pero ang anino ko, ginawa niya. Habang papalayo ang supervisor, ang anino ko sa pader ay humabol sa anino niya at paulit-ulit itong sinuntok at simipa. Isang brutal na pambubugbog na nangyari sa katahimikan. Habang pinanood ko ito, may naramdaman akong isang nakakadiring ginhawa. Nagsimula akong maging maingat, hindi sa mga kilos ko, kundi sa mga iniisip ko. Dahil bawat madilim na pag-iisip, bawat munting galit, ay binibigyan niya ng buhay sa pader. Kapag may nakikita akong isang magandang babae, ang anino ko ay lilingon at titignan ito ng may pagnanasa. Kapag may nakikita akong isang mayabang na motorista, ang anino ko ay maglalabas ng gitnang daliri. Kapag napapadaan ako sa ATM machine, ang anino ko ay gagawa ng kilos na parang ninanakaw ang pera. Siya ang naging basurahan ng lahat ng aking mga kasalanan sa isip. Ang problema, ang basurahan na iyon ay nakadikit sa akin at nagsisimula ng umapaw. Ang pinakamatindi ay ang epekto nito sa akin. Dati, kapag nakakaisip ako ng masama, nakakaramdam ako ng guilt. Ngayon, hindi na. Dahil ginagawa na niya para sa akin. Para siyang isang stress ball na gawa sa kadiliman. Pero alam kong may kapalit ito. Sa bawat kilos na ginagawa niya, sa bawat madilim na pagnanasang binibigyan niya ng anyo, pakiramdam ko ay mas lalo siyang lumalakas at ako, mas lalo akong humihina. Ang linya sa pagitan ng iniisip ko at ng ginagawa niya ay unti-unting nabubura. At nagsimula ang kinatatakutan ko, ang pag-sink. Dati may agwat, ang anino ko ang unang gagalaw, tapos ako at magkaiba ang kilos namin. Ngayon, ang agwat ay umiikli at ang kilos nagiging pareho na. Isang gabi, habang naglalakad ako, muli kong nakita ang supervisor na bumasto sa akin. Pagdaan niya sa tabi ko, ang anino ko ay biglang gumalaw na parang tatapilukin siya. At kasabay noon, naramdaman ko ang sarili kong paa na halos gumalaw din. Pinigilan ko, pero naramdaman ko ang intensyon sa aking mga kalamnan. Nangyari ulit. May isang delivery guy na nagmamadali at nabunggo ako. Natapon ng kape niya sa sahig. Nagsorry siya. Sa isip ko, okay lang. Pero ang anino ko, itinaas ang kamay na parang manununtok. At ang sarili kong kamao, bigla na lang kumuyom. Nagulat ako. Mabilis kong ibinaba. Para akong isang puppet na pilit na lumalaban sa mga tali. Ang anino ko ang puppeteer. At ang mga kalamnan ko, unti-unti nang sumusunod sa kanya. Ang paglalakad ko sa mga pasilyo ay naging isang nakakapagod na labanan. Bawat hakbang, kailangan kong mag-concentrate. Kailangan kong tiyakin na ako ang may kontrol. Pero kapag pagod ako, kapag hindi ako nakatutok, tuon siya sumisingit. Isang gabi, habang nag-iikot ako, napadaan ako sa isang bukas na opisina. Sa ibabaw ng mesa, may naiwang isang mamahaling ballpen. Maganda, kumikinang. Ang anino ko ay huminto. Ang anino ng kamay nito ay dahan-dahang gumapang papunta sa anino ng ballpen. Huwag, sabi ko sa sarili ko. Pero huli na. Naramdaman ko ang sarili kong kamay na gumagalaw papunta sa ballpen. Kinuha ko ito at isinilid sa bulsa. Pagkatapos, tumakbo ako papuntang banyo. Tumingin ako sa salamin. Ang mukha ko
puno ng pawis at takot. Hindi ako yun. Sabi ko sa refleksyon ko, hindi ako magnanakaw. Pero ang refleksyon ko, ngumiti. At ang anino ko sa likod ng refleksyon ko ay tumanggo. Ang labi ng building ay napapaligiran ng malaking pader na salamin. Sa gabi, kapag madilim sa labas at maliwanag sa loob, para itong isang higanting salamin. Isang gabi, pagbaba ko para mag-check-in sa logbook, napahinto ako sa harap ng salamin. Tinitigan ko ang sarili ko. Si Isidro, isang pagod na gwardya. Itinaas ko ang kanang kamay ko. Ang refleksyon ko, itinaas din ang kanang kamay niya. Normal. Pero ang anino, may mali sa anino. Ang anino ko sa sahig sa likod ko ay nakadikit sa aking mga paa, hindi gumagalaw. Normal. Pero ang anino ng refleksyon ko na nasa pader sa likod niya sa loob ng mundo ng salamin ay gumagalaw. Mag-isa. Habang ang refleksyon ko ay ginagaya ako ng perpekto, ang anino niya ay may sariling buhay. Humakbang ito palayo sa paanan mang refleksyon. Tumingin ito sa paligid. At pagkatapos, tumingin ito ng diretsyo sa akin. At gumiti. Hindi lang isang simpleng ngiti. Ang anino ng bibig nito ay bumuka ng sobrang laki na hindi natural. Puno ng mga anino ng matutulis na ngipin. Isang ngiti na galing sa isang bangungot. Napaatras ako. Napasigaw. Tumingin ako ulit. Ang anino ng refleksyon ko ay bumalik na sa normal. Nakadikit na ulit sa paanang nito. Pero nakita ko, sa isang sandali, nakita ko ang tunay na anyo niya. Ang tunay na kalikasan ng aking kambal kaluluwa. Hindi lang siya isang rebelde, isa siyang halimaw. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang anino, sa likod ng isang refleksyon. Ang problema ay hindi lang ang anino ko. Ang problema ay ang sarili kong kaluluwa. Ang kadiliman sa loob ko ay may sarili ng anyo at ang anyong iyon ay gutom at mapaglaro. At ngayon, alam na niyang alam ko. Alam kong kailangan kong gawin ng isang bagay. Ang sabi ni Mang Jun, lumalakas siya kapag ako ay mahina. Kaya kailangan kong maging malakas. At ang sabi niya, ginagaya niya ang mga pagnanasa ko. Kaya kailangan kong alisin ang lahat ng pagnanasa. Nagpasya akong magsagawa ng isang pagsubok ng pagpipigil. Isang gabi ng purong stillness. Pumasok ako sa isa sa mga bakanting security office. Kumuha ako ng isang silya at inilagay ko ito sa gitna ng kwarto, sa ilalim ng isang malakas na ilaw na fluorescent. Umupo ako, tinitigan ko ang anino ko na nakaupo rin sa sahig sa harap ko. Ang plano, hindi ako gagalaw. Buong gabi, mula alas 10 hanggang alas 6 ng umaga. Walang kilos, walang pag-iisip, walang pagnanasa. Isang meditasyon laban sa demonyo. Ang unang oras, madali lang. Ang pangalawang oras, nagsimulang mangati ang likod ko. Hindi ko pinansin. Ang ikatlong oras, ang mga binti ko ay nagsimulang mamitig. Sa ika-4 na oras, doon siya nagsimulang mainip. Habang ako ay nakaupo na parang isang statwa, ang anino ko sa sahig ay nagsimulang gumalaw. Tumagilid ang ulo niya. Nag-inat ang mga braso niya. Mga kilos na hindi ko ginagawa. Pagkatapos,
mas naging matapang siya. Tumayo ang anino ko kahit ako ay nakaupo pa rin. Naglakad-lakad siya sa loob ng kwarto. Sinuri niya ang mga mesa. Binuksan niya ang mga anino ng drawer. Para siyang isang bilanggo na sa wakas ay nakalaya sa kanyang selda. Ako, nanatiling hindi gumagalaw. Pero ang hirap, ang buong katawan ko ay gustong sumunod. Tumingin siya sa akin o sa anino ng silyang inuupuan ko. Lumapit siya at umupo sa ibabaw ng anino ko. Isang dominasyon. Pagkatapos, ginawa niya ang pinakakahila-hilabot. Ang anino ko ay nagsisimulang lumaki. Ang dating normal na hugis, naging mas matangkad. Ang mga balikat, naging mas malapad. Ang mga kamay, naging mga kuko. Ang ulo nagkaroon ng anino ng mga sungay. Ang anino ko ay nagiging isang demonyo sa harap ng aking mga mata. At ako, wala akong magawa kundi ang manatiling nakaupo, nanginginig, habang pinapanood ko ang sarili kong kadiliman na nagkakaroon ng isang bagong nakakatakot na anyo. Mag-uumaga na. 8 oras na akong hindi gumagalaw. Ang katawan ko manhid na. Ang isip ko pagod na. Ang anino ko na ngayon ay isang dambuhalang may sungay na bersyon ng aking sarili ay nakatayo sa harap ko. Pagod na rin siya. Ang paggalaw ng walang katawan ay siguro nakakapagod din. Dahan-dahan, ang anyo niyang demonyo ay bumalik sa dati. Ang anino ng isang normal na lalaki. Lumapit siya sa akin at ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Iniabot niya ang kanyang kamay. Isang alok na para bang sinasabing, "Tama na, halika na, tayo na." Naintindihan ko ang alok niya. Hindi ito isang away. Isa itong imbitasyon para sa isang pagsaniin. Ang pagsusuko ng aking kontrol para sa kanyang lakas. Ang pagtatapos ng digmaan sa pamamagitan ng isang unconditional surrender. Tumingin ako sa kamay niyang anino. Pagkatapos, tumingin ako sa sarili kong kamay. Ito na ang desisyon. Ang manatiling si Isidro? Ang mahinang gwardya na palaging matatalo sa laban? O ang tanggapin ang alok at maging kami? Isang bagong nilalang na may lakas ng kadiliman at katawan ng liwanag. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ko ang kamay ng aking anino. Walang liwanag, walang pagsabog. Ang naramdaman ko lang ay isang malamig na agos na pumasok sa aking mga ugat. At pagkatapos, isang kumpletong kapayapaan. Tumayo ako sa silya, nag-inat. Ang sakit sa aking katawan nawala. Ang pagod sa aking isip nawala. Tumingin ako sa sahig. Ang anino ko nakadikit na ulit sa aking mga paa. Perpekto. Itinaas ko ang kamay ko. Itinaas niya rin ang kamay niya. Sakto. Walang lag, walang pag-una. Normal na ulit ang lahat. Lumabas ako ng opisina para simulan ng aking huling ronda bago matapos ang shift ko. Naglakad ako sa mahabang pasilyo.
Bawat hakbang, malakas at puno ng kumpiyansa. Pero habang naglalakad ako, may isang tanong sa isip ko. Ang anino ko ay hindi na nauuna sa akin. Hindi na niya kailangan. Dahil ngayon, sa bawat paghakbang ko, hindi na ako sigurado kung ang unang galaw ba ay ideya ko pa o kung ako na lang ba ang sumusunod sa kagustuhan ng kadilimang kasabay kong naglalakad.